Habang nakikipaglaban ang ating bida ay nagmamadali naman si Mufan ng paglayo. Binibilisan nito ang kanyang pagtakbo sa takot na baka abutan pa siya ng hamog na inilalabas ng Monster Territories Illusion Stream. Huminto lang ito sa pagtakbo noong palagay niya ay nasa ligtas na siyang lugar. Naisip ni Mufan na isang araw ang Monster Territories Illusion Stream sa pinakamapanganib na lugar sa loob ng Monster Territory. Kahit pangaraw isang war god expert ang pumasok doon ay hindi rin ito makakalabas nang hindi nagtatamo ng anumang pinsala. Gamit ang kanyang espesyal na compass ay nasigurado ni Mufan na hindi pa nga rin daw nakakalabas sa loob ng Monster Territory Illusion Stream sina Wooly at iba pa nitong kasama. Nakaramdam ng tuwa si Mufan habang iniisip ang pagkamatay ng ating bida, masasawi na nga rin daw ito kaya magiging matagumpay na ang kanilang plano. Mukhang simula nga raw sa araw na ito ay mapapasakamay na nila ang buong Mercenary Association. Tumawa ng tumawa si Mufan dahil hindi na nga raw siya nahirapan pa para patayin ang mga taong humahadlang sa kanila. Habang nagsasaya ito ay palihim naman itong inoobserbahan ng mga youngling ng Ghost-Faced Wasp King. Nag-alala ang mga nanunood noong makita nila ang naging pagbabago sa loob ng Monster Territories Illusion Stream. Malaking problema nga raw ito dahil nasa loob pa rin ito sina Wooly, Lu Hong, Nanjian at Zhou Fan. Kung nag-alala ang iba ay tuwang-tuwa naman si Deacon Chiang, sa nakikita niya nga raw ay mukhang nakulong na sa loob ng Monster Territories Illusion Stream ang mga partisipante na kaanib ng Mercenary Association President. Pinupuri niya rin sa kanyang isipan ang pinadala niyang si Mufan, sa husay nga raw nito ay halos malapit nang makumpleto ang kanilang pinaplano. Tinanong ni Deacon Chiang si Director Du Ching kung ano nga raw ang mga salitang sinabi nito kanina, hindi ba raw sinabi nito sa kanya na makakarma siya ng dahil sa kakulangan niya ng katapatan. Sinabi ni Deacon Chiang na ngayon nga raw na nakulong na sa loob ng Monster Territory Illusion Stream si Zhou Fan at ang mga estudyante nito. Ibig sabihin ba raw noon ay nangyari ito nang dahil sa may ginawa rin ang mga itong masama laban sa kanila. Hindi naman inintindi ni Director Du Ching ang ginagawang pang-iinis sa kanya ni Deacon Chiang. Mas iniisip niya kung ano na nga raw kaya ang kalagayan ngayon ni Wooly, Lu Hong, Nanjian at Zhou Fan. Ang mga ito pa naman daw ang mga inaasahan niyang magiging haligi sa hinaharap ng kanilang Mercenary Association, hindi nga raw maaaring mamatay na lang ang mga ito ng ganoon na lang. Nanalangin si Director Du Ching na sana nga raw ay makahanap ang mga ito ng paraan para makalabas doon ng buhay. Patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Zhou Fan sa Four-Armed Giant's Monkey. Ilang beses na niya itong naaatake pero lahat ng ito ay nasasalag lang ng halimaw. Kahit isang War God Sword skill na ang ginagamit niya dito ay hindi niya pa rin ito mapuruhan. Naisip ng ating bida na simula nga raw nang mag-umpisa silang maglaban ay medyo pinepreserba niya rin daw ang kanyang lakas. Mukhang ito na nga raw ang perpektong tsansa para mapatay niya ito. Noong makadistansya si Zhou Fan ay ginamit na muli nito ang kanyang skill na Battle Sword Technique Blossom. Imbis na gamitin niya ito ng paulit-ulit ay mas dinagdagan na lang niya ang lakas ng kanyang pag-atake. Isinagad na niya ang lakas na kanyang magagawa sa pagnanais niya na mapatay ang Four-Armed Giant's Monkey sa pag-atake niyang ito. Agad na naalerto ang Four-Armed Giant's Monkey sa malakas na skill na ginamit ng ating bida. Pero kahit ganoon ay nagawa pa rin itong masangga ng halimaw. Mabilis nitong binasag ang pinalakas na sword blade na ipinangatake sa kanya ng ating bida. Gulat na gulat si Zhou Fan dahil hindi ito makapaniwala na ganoon lang kadali dedepensahan ng Four-Armed Giant's Monkey ang kanyang full-strength attack. Napapaisip siya ngayon kung ano pa ba raw ang magagawa niya para matalo niya ito. Naisip ng ating bida na base nga raw sa kasalukuyan niyang lakas, kapag nga raw ipinang-atake niya ang kanyang battle sword technique ng buo niyang lakas ay hindi ito masasangga ng isang S-rank monster nang hindi man lang nagtatamo ng anumang pinsala. Napapaisip siya kung ang kalaban ba raw niya na Beast King ng Monster Territories Illusion Stream ay may lakas na higit sa isang S-rank monster. Kung tama nga raw ang hinala niya, paano pa niya nga raw ito lalabanan? Nagsalita na ulit ang Four-Armed Giant's Monkey at tinawag si Zhou Fan. Nangamba ang ating bida dahil mukhang ginalit niya nga raw ng sobra ang Four-Armed Giant's Monkey nang dahil sa huli niyang pag-atake, mukhang papatayin na nga raw siya nito. Kinabahan si Zhou Fan at naisip na mukhang wala na nga raw siyang pagpipilian pa. Kailangan na nga raw niyang gamitin ang Killing Strike na ibinigay sa kanya ng Heavenly Sword. Pero wala namang palang balak umatake ang Four-Armed Giant's Monkey,
napahiyaw lang ito ng malakas nang dahil sa kanyang paghihikab. Mabilis na napalitan ng pagtataka ang kaba na nararamdaman ng ating bida. Matapos makapaghikab ay unti-unti na ring inalis ng four-armed giant's monkey ang kapangyarihan na inilalabas nito. Sinabi ng halimaw na sapat ng araw ang kanilang paglalaban, panalo ng araw si Zoufan sa pagsubok niyang ito. Nagulat ang ating bida sa naging pasya ng four-armed giant's monkey, nagtataka siya kung paano raw siya nanalo. Pinaliwanag ng four-armed giant's monkey na noong bago raw sila nag-umpisa ay sinabi niya na isa lang ang gagamitin niyang braso habang kinakalaban niya ito. Natalo nga raw siya ni Zoufan dahil hindi niya sinasadyang nagamit ang isa pa niyang braso habang dumedepensa siya sa huling sword skill na pinakawalan nito sa kanya. Naisip ng ating bida na inakala nga raw niya ay gagamitin na ng four-armed giant's monkey ang pagkakataong ito para patayin siya. Hindi niya nga raw akalain na tutupad ito sa binitiwan niyang pangako. Naisip ni Zoufan na mukhang ibang-ibang araw ang Beast King na ito kumpara sa ibang mga halimaw. Habang nakatingin sa natutulog at nag-e-evolve na si Little Gray ay nagtanong ang four-armed giant's monkey kung ano raw ang pangalan ng ating bida. Agad namang sumagot ang ating bida at sinabi na siya nga raw si Zoufan. Pagkasagot ni Zoufan ay naisip nito na hindi ba raw nakapagpakilala na siya noong una silang nagkita. Mukhang hindi nga raw pala siya nito pinakinggan kanina. Nagsalita ulit ang four-armed giant's monkey at sinabi na ilang taon na nga raw ang nakakalipas noong may tao na nanalo laban sa kanya. Nagtaka si Zoufan noong sabihin ng four-armed giant's monkey na hindi raw siya ang una at pumapangalawa lang daw siya. Tinanong niya ang halimaw kung sino raw ang tao na mas nauna sa kanya. Sumagot ang four-armed giant's monkey at sinabi na ang unang nakatalo daw sa kanya ay ang nakatayong guild leader ngayon ng Mercenary Association. Nagulat si Zoufan noong malaman nito na ang Mercenary Association President pala ang tinutukoy ng halimaw. Ikinwento ng four-armed giant's monkey na ang rason daw kaya hinahayaan nilang pumasok ang mga tao sa loob ng monster territory ay nang dahil sa naging kasunduan nila noong naglaban silang dalawa. Noong taon nga raw na natalo siya ng Mercenary Association President ay hiniling nito sa kanya na buksan niya sa mga piling tao ang Monster Territory, para magamit ng Mercenary Association sa isasagawa nilang pagsubok upang sanayin ang kanilang mga miyembro. Sinabi ng four-armed giant's monkey na ngayon nga raw na natalo rin siya ni Zoufan, maaari nga rin daw itong humiling ng kahit na ano sa kanya. Kahit nga raw humiling ito sa kanya ng mga artifacts, skills, rank S monster core o kahit na anong bagay na magpapalakas dito ay nakahanda nga raw siyang tuparin. Pero kailangan nga lang daw nitong iwan doon si Little Gray at kalimutan na ang kanyang katayuan bilang pagiging master nito. Nagtanong ang halimaw kay Zoufan kung ano raw ang tingin nito sa kanyang inaalok, ano nga raw ang magiging desisyon nito. Inulit ni Zoufan ang mga magagandang bagay na maaaring ipagkaloob sa kanya ng four-armed giant's monkey kapag ginawa niya ang kondisyon nito na iwan doon si Little Gray. Sinabi ng four-armed giant's monkey na ngayon nga raw ay alam na ng ating bida kung gaano siya kalakas. Kung gugustuhin niya nga raw patayin si Zoufan ay walang makakapigil sa kanya kahit papigilan siya ng mga war god sa mundo ng mga tao. Sinabi ng halimaw na kahit nga raw gaano siya kalakas ay nakahanda siyang ibigay kung ano man ang hihingin sa kanya ng ating bida, pero kailangan lang daw nitong sundin ang ibinigay niyang kondisyon. Naisip ng four-armed giant's monkey na natural na raw sa pag-uugali ng mga tao ang maging makasarili, kaya malamang nga raw ay hindi rin matatanggihan ng binatang ito ang kondisyon na kanyang iniaalok. Naisip din ng halimaw na kapag binitawan daw ni Zoufan ang katayuan nito bilang master ni Little Gray ay hindi na raw nito malalaman kung gaano kalaki ang maaaring nawala sa kanya. Pagkabuntong hininga ng ating bida ay sinabi na nito sa four-armed giant's monkey na nakapag-isip na raw siyang mabuti. Tinawag ni Zoufan ang halimaw ng Senior Ape King at sinabi na kahit nga raw sobrang nakakaakit ang mga inaalok nito ay pipiliin pa rin daw niyang tumanggi. Simula nga raw nang ipinanganak si Little Gray ay lagi na niya itong nakakasama sa lahat ng kanyang mga paglalakbay, sa tagal na nga raw niya itong nakasama ay itinuring na niya itong parte ng kanyang pamilya. Hinding-hindi niya nga raw isasakripisyo ang kanyang kapamilya para lang matupad niya ang kanyang mga layunin. Sinabi ng ating bida sa Ape King na kahit hindi na raw siya nito bigyan ng kahit na ano, basta hayaan lang daw siya nitong makaalis doon kasama si Little Gray. Natuwa ang Ape King sa isinagot sa kanya ni Zoufan at sinabi na nakapasa nga raw ulit ito sa kanyang pagsubok. Mas mabuti pa nga raw si Zoufan kumpara sa Mercenary Association President na unang nakatalo sa kanya.
Karapat-dapat nga lang daw ang ating bida para maging master ni Little Gray. Tinawag ng Ape King si Zoufan at sinabi na habang hinihintay raw nilang matapos ang evolution ni Little Gray ay sumunod daw muna ito sa kanya. Nagtaka ang ating bida kung saan siya nito dadalhin, pero tinawag ulit siya ng halimaw at sinabi na kukuhanin na nga raw nila ang totoo nitong reward para sa ibinigay niyang pagsubok. Napaisip si Zoufan na simula raw pala umpisa ay parte pa rin ng pagsubok ang ginawa niyang pakikipaglaban sa four-armed giant's monkey. Shoutout kay Idol Anita Yamamoto sa pagbibigay ng 75 stat points. Maraming salamat po. Sumunod ang ating bida papasok sa loob ng isang mainit na kuweba. Huminto lang sila sa paglalakad noong makarating na sila sa tapat ng isang espesyal na pinto. Nagtataka si Zoufan kung ano ba raw talaga ang lugar na ito. Mas lalo pa siyang nagulat noong bigla na lang bumukas ang malaking pinto na nasa kanilang harapan. Nagtanong siya sa Ape King kung ano ba raw itong whirlpool of fire na kanilang nasasaksihan. Hindi pa man siya nasasagot ng halimaw pero may bigla na naman siyang napansin. Nagtaka siya kung bakit nga raw parang tila tumutunog ang kanyang blade of retribution. Bakit nga raw bigla na lang nagkaroon ng ganoong reaksyon ang kanyang mystic weapon? Hanggang sa napagtanto na niya kung ano ang nangyayari, mukhang ang monster core nga raw ng kanyang sandata ang nagkakaroon ng ganoong reaksyon. Sinabi ng Ape King sa ating bida na ito raw ang kauna-unahang tao na nakapasok sa lugar na yun. Ito nga raw ang pinakaitinatagong sikreto ng Monster Territory na kahit na ang Mercenary Association President ay walang alam tungkol dito. Sinabi ng Ape King na naroon nga raw sila ngayon sa isang natural na molten monster weapon den. Nagtanong si Zoufan sa four-armed giant's monkey kung ano ba raw ang espesyal sa lugar na ito. Pinaliwanag ng Ape King na ang molten monster weapon den ay ang lugar kung saan maaaring gumawa ng mga mystic weapon at makapag-refine ng mga monster cores. Kapag nga raw na-refine doon ang monster core ng sandata ng ating bida ay magagawa na niyang magamit ang buo at totoo nitong kapangyarihan. Nagulat si Zoufan sa mga inilahad sa kanya ng halimaw, nagtataka siya kung paano nga raw ito naging posible, gayong ang paraan ng pag-reforge sa mga Starfall weapons ay naimbento ng mga gaya niyang tao. Paano nga raw nagkaroon ng ganoong klase ng molten den sa loob ng Monster Territory? Nagtanong ang Ape King sa ating bida kung sino raw ang nakapagsabi dito na ang mga tao ang nakaimbento ng paraan ng pag-reforge sa mga Starfall weapons. Pinaliwanag ni Zoufan na isang araw ang impormasyon na yun sa mga karaniwang kaalaman na matagal nang alam ng mga gaya niyang Starfall warriors. Binago na lang ng halimaw ang usapan, napakahina pang araw ni Zoufan para malaman nito ang mga ganoong bagay. Sinabihan na lang ng Ape King ang ating bida na wag na nga lang daw itong tanong ng tanong, gusto pa ba raw nitong makuha ang kanyang reward o hindi. Sumagot naman si Zoufan at sinabi na gusto na niya nga raw agad makuha ito. Sinabihan ng Ape King ang ating bida na ilagay na raw nito ang kanyang monster core weapon at nang maumpisahan na ang proseso nito ng pag-refine. Kapag naumpisahan na nga raw ito ay doon na mabubuksan ang totoong kapangyarihan ng ginagamit niyang sandata. Nagulat si Zoufan noong bigla na lang kumawala sa kanyang kamay ang kanyang blade of retribution, nagkukusa na nga raw itong gumalaw. Noong nasa itaas na ang kanyang sandata ay doon na ito nagsimulang dumaan sa proseso ng refining. Habang nanunood ay sinabi ng ating bida na mukhang may nagiging pagbabago ng araw sa loob ng monster core ng kanyang blade of retribution. Pagkaraan ng ilang minuto ay unti-unti nang bumaba ang kanyang na-refined na sandata. Natuwa si Zoufan noong bumalik na ng kusa sa kanyang kamay ang kanyang espada. Noong obserbahan ito ng ating bida ay napansin niya na hindi naman daw ito masyadong nagbago kaysa sa orihinal nitong itsura. Pero bigla siyang nagulat noong magpalabas ang kanyang blade of retribution ng napakalaking aura. Naisip niya na mukhang ito ng araw ang totoong lakas ng kanyang sandata matapos nitong ma-refine. Nakaramdam ng pananabik ang ating bida habang sinusubukan nito ang kanyang sandata. Magagamit niya nga raw bilang kanyang natatagong alas ang bagong kapangyarihan ng kanyang blade of retribution. Pero nagtataka pa rin siya kung bakit nasa kamay ng isang Beast King ang paraan ng paggising sa natatagong lakas ng isang Starfall weapon. Naisip ng Ape King na hindi na nga rin daw masama ang basics ni Zoufan, wala nga raw itong nararamdaman na negative effects kahit nakakatapos pa lang ng pag-refine sa sandata nito. Tinawag na ng Ape King ang ating bida para lumabas ng kuweba, sa mga oras na ito nga raw ay malamang nakabangon na rin ngayon si Little Gray.
Habang papalabas ay hindi na ulit napigilan ni Zoufan ang magtanong, tinanong niya ang Ape King kung bakit nga raw may ganoong lugar sa loob ng Monster Territory, tinanong niya rin dito kung saan ba raw talaga nagmula ang paraan ng pag-reforge sa mga Starfall weapon. Sumagot ang Ape King at sinabi sa ating bida na sa ngayon nga raw ay hindi pa nito kailangang malaman ang mga ganoong sikreto. Kapag nga raw nakarating na ito sa level ng War God ay doon na ito magkakaroon ng tsansa na maintindihan ang mga ganoong sikreto, kabilang na rin daw doon kung saan talaga nagmula ang Night of the Starfall. Nagulat ang ating bida sa mga sinabi sa kanya ng Ape King, pero hindi na niya ito tinanong dahil alam niya na hindi rin siya nito sasagutin. Pagkarating nila sa labas ay nakita nila na nagising na nga ang nag-evolve na si Little Gray. Noong papalapit na si Zoufan ay agad na umakyat si Little Gray sa balikat nito. Natuwa ang ating bida dahil sa napakalambing pa rin daw ni Little Gray, mukhang wala rin daw itong masyadong ipinagbago. Kung may nagbago man daw dito ay parang medyo lumaki lang ito ng kaunti. Tinanong ni Zoufan si Little Gray kung yun na ba raw talaga ang evolution nito. Sinabihan ng Ape King ang ating bida na saka nga raw nito malalaman ang nagising na kapangyarihan ni Little Gray kapag kinailangan na niya ito. Sinabi rin ng halimaw na mas mabuti nga raw na umalis na ngayon sa mga oras na ito sina Zoufan sa loob ng Monster Territory Illusion Stream. Kapag nagtagal pa nga raw ang mga ito doon ay baka matapos na rin ang nagaganap na Monster Territory Trial. Sinunod ni Zoufan ang payo ng Ape King at sinabi na aalis na nga raw agad sila ni Little Gray. Hindi niya nga raw hahayaan ang paksyon na kinabibilangan ni Mufan na magtagumpay sa kanilang mga pinaplano. Pinaalalahanan ng Ape King ang ating bida na hindi raw ganoong kadali na gumanap bilang master ni Little Gray, malamang nga raw ay mapalaban ito sa napakaraming malalakas na kalaban sa hinaharap. Sinabi ng Ape King na mas bilisan pa nga raw ni Zoufan ang pagpapalakas nito. Kapag naging malakas na nga raw sila ni Little Gray ay saka pa lang nila magagawang kaharapin ang mga panganib na paparating sa kanila. Nagulat si Zoufan sa mga sinabi sa kanya ng Ape King, pero hindi siya pinanghinaan ng loob dahil sisiguraduhin niya nga raw na mas bibilisan pa niya ang kanyang pagpapalakas. Hindi nga raw siya titigil hanggat hindi siya nagkakaroon ng sapat na lakas para talunin ang lahat ng mga kalaban na hahadlang sa kanya. Habang papaalis ang ating bida ay naisip ng Ape King na hindi niya nga raw akalain na hanggang ngayon ay buhay pa rin pala ang Monster King Egg na nakita niya noon, nakakatuwa rin daw dahil napakasigla na rin ito. Mas lalo pa nga raw siyang nasurpresa dahil kinikilala nito bilang kanyang master ang isang tao. Naisip ng Ape King na marahil nga raw ay may magagawa sina Zoufan at Little Gray para baguhin ang kalagayan ng mundo sa hinaharap. Nagulat si Mufan noong makita nito na nasa ranking pa rin ang mga tao na kanyang mga nakalaban. Mukhang hanggang ngayon nga raw ay ginagawa pa rin ng mga ito ang kanilang makakaya para makaligtas sa loob ng Monster Territory's Illusion Stream. Pero kahit nga raw buhay at nasa ranking pa rin ang mga ito, ang mahalaga nga raw ay siya pa rin ang may hawak sa ikaunang pwesto. Natuwa si Mufan dahil siya na nga raw ang mananalo sa kanilang Monster Territory Trial, at siya na nga lang daw ang tanging matitirang buhay sa kanilang lahat. Nagsalita si Deacon Chiyang at sinabi na malinaw na nga raw kung sino ang makakakuha ng ikaunang pwesto sa nagaganap na pagsubok. Bakit nga raw hindi pa nila tapusin ngayon ang Monster Territory Trial? Tinanong ng isang lalaki si Director Do Ching kung ano raw ang opinyon nito sa iminumungkahi ni Deacon Chiyang. Dinirekta ni Director Do Ching si Deacon Chiyang at sinabi na wala nga raw silang batas na maaaring paagahin ang pagtatapos ng Monster Territory Trial, bakit nga raw nagbibigay ito ng mungkahi na labag sa batas ng kanilang Mercenary Association. Tumawa si Deacon Chiyang at sinabihan si Director Do Ching na bakit nga raw nagmamatigas pa rin ito. Kahit ano pa nga raw ang mangyari ay hindi na mababago pa na si Mufan ang makakakuha ng ikaunang pwesto. Naantala ang pagyayabang ni Deacon Chiyang noong may bigla na lang sumigaw na siyang nakakuha sa atensyon ng lahat. Nagulat ang lalaking ito noong makita niya sa mga naglalakihang screen sina Lu Hong, Woli at Nanjian. Hindi naman makapaniwala si Deacon Chiyang sa kanyang nakikita, nagtataka siya kung bakit nga raw buhay pa rin ang mga ito. Sabay-sabay na dumating ang tatlo sa lugar kung nasaan si Mufan. Habang papalapit sila ay sinabi nila kay Mufan na maghintay nga raw ito dahil malapit na nila itong bugbugin. Kinabahan si Mufan noong makita niya ang pagdating ng tatlo, hindi siya makapaniwala na magagawa ng mga itong makalabas ng buhay sa loob ng Monster Territory's Illusion Stream.